Okay, so panoorin po natin. Pasilin niyo ako! Yung mga taong kulang sa pansin, nade-depress sila. Tapos, 10 beats. Ha? 10 beats yung amats ng depression para sa magpapansin nila eh. Ini-next level nila yung ligwak. Self-delete. Self-delete. Highest form ng pagpapapansin. Okay, highest form daw ng pagpapansin yon, yung depression, tapos yung pagliligwak. Okay, hindi naman po totoo yun. Hindi po, kapag nawalan ka na ng buhay, makakapagpapansin ka pa ba? Yan yung problema kasi dito sa mga tao na to eh. Minamaliit nila yung pinagdadaanan ng libu-libong tao araw-araw. Ang depression po ay sakit. Okay, it's a disease na dinadiagnose po yan. Kung naalala niyo yung sitwasyon ni Eman Atienza, yan po yung nangyari sa kanya. Kaya nawala na po siya dito sa mundong ibabaw. Can you just imagine kapag narinig to ni Kuya Kim? He would be very offended. Kasi yung anak niya pinagdaanan yun eh. And etong tao na to, sinasabi na nagpapapansin lang, di ba? Hindi lang makapal yung mukha niya, makalyo na. Anyway, tuloy natin. Para sa'yo, tingin mo mga depressed people, papansin lang talaga. Papansin talaga. Highest form ng pagpapapansin yan. Pasilin niyo ako! Hindi ba ikaw yung papansin? Kasi, ito si Sadon naman, alam mo yung masakit dito kasi, yung isa sa kanila kasi, may utak naman kahit pa paano. Pero, etong dalawa na to kasi, syempre, school bukol yan. Eh, or, at least nag-a-attempt sila na mapansin sila ng taong bayan. So, ang ginagawa nila, nang titrigger sila ng ganyan. Ang problema lang, yes, nang titrigger kayo, but this is something that you should not be na tabu pag-usapan ng ganyan. Kasi hindi yan minamaliit, idol. Hindi yan tinitrivialize. People everyday go through that. And some people take their own lives because of that. O, tuloy natin. Alam nyo, may editing kasi na nangyari rito eh. So, they had the option to edit this out or tanggalin nila. Kasi tingnan nyo ngayon, nasa 77 likes pa lang. So, walang may pakialam sa kanila. Pero, meron kasing ilang mga tao na papansinin to para tapos madidisappoint sila. Binabasa ko yung comment section eh. I'm one with those people na ganyan yung ginagawa, na hindi natutuwa sa mga sinasabi na sinasabi nila. And ang masakit dito, etong si Josh On Point, eh talagang hindi pa inayos yung sagot. Pakinggan natin. Gago ka man! Ganun naman talaga yan eh. Ano, napansin ka ngayon, trending ka. So last upload na po na. Pero hindi ko talaga sinusuportahan ang pagpapatiwakal. Sino ba sumusuporta sa ganon? Pero tandaan nyo, yung mga tendency na ganon kasi, nangyayari yan because of if you base it on science, may chemical imbalance sa iyong brain. Kaya kailangan mo mag-take ng medication and after that, magte-therapy ka para hindi mo ma-experience yung mga ganong klaseng depression. Okay? So, it's a serious matter. It's similar to getting, halimbawa, diabetes. Di ba? May iniinom ka doon para mabalance yung blood sugar mo. Di ba? Or high blood. May iniinom ka doon para bumaba yung alta pressure mo. Di ba? Gets nyo? So, it means na etong depression is similar to that. Walang may gusto nun. 'Di ba? Walang may gusto nun. Walang may gusto na nasusuportahan yung ganon. Pero may gumagawa pa rin. Bakit? Kasi nga hindi na diagnose yung sitwasyon nila or kung na diagnose man, hindi na kinaya ng gamot. Baka ganon yung nangyari or hindi na kaya ng person na dumadaan sa ganon. 'Di ba? Best example niya si Eman Atienza. Yung kanyang sitwasyon is diagnosed. Pero hindi natin alam kung ano yung nangyari in between, kung bakit niya tinake yung life niya eh. So, hindi siya trivial matter, napakaseryoso niya. 'Di ba? This is why etong mga to will never face me. Kasi Diyos ko, dito pa lang eh. Oh. Bawal yan sa libro, bawal yan sa utos ng Panginoon. Mortal sin yan. Napakabigat na kasalanan niya. Ay, ang problema kasi pag nilagyan mo to ng biblical context, it loses yung research value niya. It becomes an higher power
concept, which is it's not, okay? It's a, halimbawa parang ganito, kunyari meron kang diabetes, okay? So isang example yun. Miski magdasal ka, may diabetes ka pa din, okay? Or may cancer ka, let's say, may cancer ka. Miski magdasal ka, hindi mawawala yung cancer mo. Kailangan mo magpa-chemo. Ganun na yung kailangan mong gawin. Of course, prayers will help kung yan yung state of mind mo para mapalagay. Ganun din sa depression. Sometimes, even if you surrender yourself to a higher power, nakakaramdam ka pa rin ng ganon. So what do? You seek for professional help. And you don't listen to this shit podcast. Literally, shit. Oh. Yan, para tapusin mo ang regalo sa'yo. Regalo nga ng Panginoon, regalo. Wala naman kasing gusto sigurong magpatiwakal. Di ba? Walang may gusto nun. Pero may nangyayari siya eh. It's because these people are depressed. They're going through a lot. And then tinitrivialize nyo lang na yung isa papansin, ito naman, ang point of view niya is dahil bawal daw sa Diyos. Of course, kahit naman siguro, kahit sa normal hindi gusto yan. Kahit walang konteksto ng religion. 'Di ba? Wag niyong i-trivialize. Yun yung pinakamaganda. If you wanna talk about it, talk to a professional. 'Di ba? Kasi pwede naman kayong mag-guest eh. Kung sino-sinong basura na yung inuupo nyo dyan eh. Si Doc Ron nga, inupo nyo dyan eh. Doktor yun eh. Di alam niya yung mga ganito. Even him, yung ganong klaseng bibig, he will not trivialize yung depression na ganyan. Na ginagawa niyong tatlo. And I say this kasi nakaka-disappoint dito si Josh on Point. Tuloy lang natin. Tapos ikaw, itatapon mo ng ganun yung regalo niya. Oh, pero kung ito lang kung titirahin nyo kami dahil pinagtatawanan namin yung Ito na. gawain, di ba? Kasi kung kayo gusto ninyong tulungan yung mga depressed, so nagbibigay kayo ng awareness. Nagbibigay kami ng stigma dun sa gawain. Kasi hindi naman talaga. Alam mo yung sinasabi niya, inaano niya, parang ganito, pag in-stigmatized mo, o hindi niya nino-normalized. So, gagawin niyang katawa-tawa, yung ganon. Hindi niyo naman kasi pwedeng gawing katawa-tawa ang isang bagay na sometimes people don't have control over it. Gets nyo ba? This is why, if you are depressed, what you need to do is you seek professional help. You don't listen to a podcast. You don't listen to these three bugoks na parang ano-ano lang yung sinasabi. Diba? It's one thing to understand the situation of another person. It's another thing to give bad advice online. Miski ako na sigurado ko naman mas may natapos ako dito sa tatlo na to. I will never tell you what to do kung dumadaan ka sa ganyan. I will tell you to seek professional help all the time. Walang patid. Bakit? Kasi it's a serious matter. No amount of advice from a regular Joe, let alone podcaster na hindi man lang alam kung ano definition ng depression and what the different types of it kapag sinambit natin yung salitang yan. And yung isa pa pinagtatawanan para kang gago, di ba? Nakakainis eh. Grabe talaga, men. Like ano na to eh. It's one thing to rage bait, it's another thing na bastusin yung mga taong na dumadaan sa ganyan. 'Di ba? Yung mga nanay nyo, dumaan niya sa postpartum depression. After nilang mga anak, meron silang nararamdaman na ganun. Consistent 'yon. Miski Pilipino ka, Amerikano ka, miski nanay ka ni Josh, nanay ka ni Andy, it's all the same. Gets nyo? Tapos ang gagawin nila is parang i-trivialize nila ng ganyan. Wag lalagyan namin ng stigma. What are you even saying? Alam mo, ang nakaka-disappoint dito kasi, si Josh kasi yung pinakamatino sa kanila. Okay, sa kanilang tatlo, siya yung kayang magbasa ng straight English ng, kunyari, papabasa sa kanya, kunyari, nasa call center siya. Siya yung papasa sa call center level 1. Di ba sa call center kasi ganun yung, naalala ko nung nag-apply ako doon years and years ago. Yun yung papagawain sa inyo. Magbabasa ka. And yet, this person is trying to say something na hindi naman lang niya ni-research. Alam mo ang nakakatawa rito. Bukod sa, di na nga nila alam yung sinasabi nila. It's an edited video. Meaning to say, they could have just
Do a little bit of research before talking. Okay? Diyos ko, naku, nakakahiya. Oh. Talaga okay yun. Bigyan ng stigma Kailangan yun. talaga bigyan ng stigma yung ganong gawain para hindi gawin ng mga tao. Hindi naman kasi nila ginusto na magka-depression. Like, this would be my final litanya rito kasi I know it's I know some of these guys are just trolling eh. Naiintindihan ko naman eh. Actually, tag sila ng tag sa akin. Tag sila ng tag sa akin. Okay lang naman itag nyo ako. Sabi ko nga sa inyo, imbitahin nyo na lang ako. Kumprontahin ko kayo sa lahat ng mga pinagsasabi nyo eh. 'Di ba? So, si Eman Atienza is someone who experienced depression. They have the funds para to take yung, alam mo yun, to seek professional help and all of that. Pero, hindi pa rin yan nakayanan. And you're saying na dapat lang ilagyan ng stigma yon? Are you kidding? Masama ngang lagyan mo ng stigma yan eh. Kasi, imbis na yung mga bata na dumadaan sa ganyan is i-vocalize nila yung nararamdaman nila, ang gagawin nitong mga to is parang mindset ni Joey De Leon nung araw. Even Joey De Leon apologized for that ha. Even Joey De Leon apologized for that. So anong gagawin nitong mga to pag pumutok tong issue na to? Magsosorry kayo? You guys should not be given a platform to begin with. Hindi ko lang ma-post tong litanya ko na to sa ibang SOCMED ko eh. Kasi it's a very sensitive matter eh. I know the only platform that will accept this is YouTube. Pasensya na. Kung kayo na lang bahalang magkalat. Pero it's so disappointing talaga. Na may mga ganitong klaseng tao na hindi na dapat pinapakinggan. Pero kayo kasi, nakitaan nyo na maayos yung forma, maayos yung, medyo maayos yung salitaan, yung setup. Ang ginagawa nyo, papakinggan nyo. Kahit na walang kwenta, walang substance yung sinasabi. Aanin mo yung forma, yung matipunong katawan, kung wala namang laman yung utak mo. Nasa larangan tayo ng podcasting, wala sa boxing.